mga katatay, welcome to Super Dad Podcast. It's our first episode, no, dito sa ating YouTube channel, Sir Dad, and also on our Facebook page, Sir Dad, no. So sa Super Dad Podcast ay magdi-discuss tayo ng iba't ibang topics about parenting, entrepreneurship, at mga topics, mga bagay-bagay na merong patungkol sa pagiging tatay, pagiging entrepreneur at the same time. Because sa mga followers ko na nga po sa Facebook, Instagram, and my YouTube, you might probably know na pinaka-advocacy po natin is dadpreneurship, no? It's juggling your responsibility as a dad and as a parent at the same time. So, marami sa inyo siguro nakakapanood ng mga podcast, videos, contents about parenting. Pero, usually, or normally, nanay ang nagdi-discuss. So, nanay ang mga nagdi-discuss ng topic, ng subject patungkol sa parenting. But this time, you might be probably surprised na isang lalaki o tatay ang nagdi-discuss about parenting. So, that's one of our advocacies, no? So, you can follow me on my Instagram, Facebook page, and YouTube channel if gusto pa ninyong makita or maintindihan yung amin pong advokasya po na ito, no? And dito sa Super Dad Podcast, iba-ibang topics at siguro soon mag-interview rin tayo ng mga parents to or ng mga resource speaker, no, sa patungkol sa mga topics na i-discuss natin. If meron kayong gusto palang mga topics na i-discuss, pwede kayong mag-comment sa video na ito and sisikapin namin na ma-discuss po iyon, no. And since this is our first episode, no, so syempre yung merong patungkol sa pagiging tatay dahil Sir Dad at Super Dad ang podcast natin ang ating i-discuss, no. At sana ay kapulutan ninyo lahat ng mga topics na i-discuss natin dito sa Super Dad Podcast. At subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at follow nyo kami sa aming Facebook page and sa Instagram, no. So, ayun guys, ano ba ang nagtanong pala ako ng topic na pwedeng i-discuss sa Facebook page namin sa ating Super Dad Podcast at walang sumagot. Mukhang ayaw nilang mag-podcast, Sir Dad, no. Pero anyway, eto na lang yung naisip nating topic, no, and hopefully ay maging makatulong sa atin ito. At ito ang topic natin ngayon. Nakakabawas ba ng pagkalalaki ang pagiging under the saya, no? So, yung topic na to, super dad first episode natin, di ba? So, lalaking yung topic natin patungkol sa pagiging under, no, the saya. Alam nyo, minsan na-confuse pa nga ako kung under the saya or under the saya, pero ngayon malalaman natin, no. So, anyway, this topic, naisip ko to. Uncut pala tong podcast natin, no? Walang cut to, walang edit. Unless mamatay yung camera natin dun lang at saka mag-stop yung recording dun sa natin, sa audio natin, no. So, etong topic na to, ang overview nito is when nagpakabit kasi kami ng PLDT dun sa nirent namin na condo sa QC nung nandoon pa kami. Tapos meron dumating na PLDT lineman. Saktong-sakto nung panahon na yon is may sugat yung kamay ko, no? Naka-bandage yung kamay ko. Tapos bilang typical na marites, no, tinanong niya bakit may sugat yung kamay mo. Sabi ko, dahil kasi nagluto ako. Aba, natawa si Kuya Lineman, si Kuya PLDT Lineman. Shoutout sa PLDT dito, sponsor. Ayun, natawa si PLDT Lineman kasi sabi niya, bakit naman ganun yung sugat mo galing sa pagluluto? Hindi naman nakakalalaki yan, sabi niya pa sa akin. Dapat yung nakakalalaki, yung kala ko nasugat ka sa pakikipagsuntukan, pakikipag-away, sa basketball, ganyan. Sabi niya, parang di naman nakakalalaki ang sugat mo na yan, sir, sabi niya. So, tayo, syempre, ngiti-ngiti na lang tayo, pero ganon ang pagtingin
ng maraming Filipino na kalalakihan patungkol sa pagkalalaki. Kaya, yan ang topic natin ngayon, no? Pero ano ba yung under the saya, no? So, ang tama pala, hindi under the saya. Under the saya. Bakit under the saya? Kasi sa English, under the woman's skirt, no? So, kaya under the saya, no? Under the saya ng babae. Kaya, yun yung typical na term, yun yung typical na term sa na ang ibig sabihin ay dominance ng woman over a man, no? So yun yung term na under the saya. Pero bakit negatibo ang tingin ng mga lalaki sa pagiging under the saya, o ang ibang term nito ay takusan, no? Takot sa asawa. Halos ganun lang yung parehas lang naman yung ibig sabihin ng dalawang yon, under the saya at takusa. Pero bakit negative nga yung connotation? Malaking factor kasi nito is yung media, no? So marami tayong napapanood na movies, commercial na nakalagay na pagka under the saya ka ay hindi maganda, no? Parang binubuli ka ng mga kapwa mo kalalakihan, no? Tapos ganun yung naging pananaw ng marami, no, sa under the saya. Kaya since media is very influential, no, since yun yung napapanood mo mula bata hanggang pagtanda mo, ay ganun yung magiging thinking mo. Tapos isa pa is yung naging negative yung connotation kasi yung pride ng lalaki din, dahil sa pagkalalaki, syempre, siya yung boss dapat, no? So, ganun yung pagtingin nila. Pagka under the saya ka at hindi ikaw yung nasusunod, nakakabawas yun ng pagkalalaki. So, ganun yung naging negative connotation ng under the saya. Pero, ang tanong, no, dapat nga ba ang lalaki ang hari ng pamilya? O siya lang ba yung dapat na masunod at paglingkuran? Hindi po, no? Kaya, marami kasing mga negative connotation sa under the saya. Dapat ikaw ang masunod, no? Sa pagka-under ka, hindi kasi ikaw yung nasusunod, no? At dapat ikaw yung hari. Ganun usually ang thinking ng marami sa kalalakihan. Pero hindi po, no? Dito sa ating podcast, binabago natin yon. Dahil ikaw hindi ka hari. Ikaw ay waran, no, ng iyong sambahayan, no? So bilang ikaw ang husband, bilang ikaw yung tatay, ikaw hindi dapat tumatak sa isip natin na tayo yung hari. Dapat tumatak sa isip natin na tayo yung waran ng ating sambahayan, no? Waran sa kilos, sa gawa, maging sa character natin, no? Kaya dapat matanggap natin na tayo ay waran ng ating sambahayan. Kaya kung under ka man, no? Kung under ka man, tapos pero yun, yung pagiging under mo, ay makita ng sambahayan mo na ikaw yung waran ng sambahayan. Ikaw yung sumusunod, no? Ikaw yung sumusunod sa mga, or kinukonsulta mo ang iyong asawa, no? Pinaglilingkuran mo ang iyong asawa. Kaya lang naman nagiging negative yung sa under the side dahil sa pride, So, pero alam nyo mamaya maraming mabuting dulot at mag-iibang pananaw ninyo sa pagiging under. Ngayon, ang tanong, nakakabawas pa ng pagkalalaki ang under the saya, no? Hindi, no? Hindi po nakakabawas ng pagkalalaki ang under the saya. Dahil ito pa nga ay nakakadagdag ng pagkalalaki sa totoo lang, no? Dahil yung lalaki na kayang lunukin yung pride niya para magkaroon, para maging understanding, para tumulong sa kanyang may bahay, yung pagkonsulta ba? Kasi minsan pagkalalaki ayaw nang magkonsulta. Gusto kung ano yung sinabi niya, yun na. Pero isa sa pinaka distinction ng pagiging under, yung marunong understanding ka, no? Understanding ka sa feelings ng iyong asawa. Kailangan kinukonsider mo rin yung feelings ng iyong asawa. Halimbawa, may desisyon kang gagawin patungkol sa iyong sambahayan. Hindi dapat na ma-pride ka na kung ano yung sinabi mo, yun na. May mga bagay or mga decisions tayo na hindi
na maaaring sablay, no? Maaaring mga factors sa decision natin na hindi natin na-consider. At ang magbubukas nun ay para malaman mo yon, no, ay kailangan mong kumonsulta rin sa iyong asawa. Marami kasing mga decisions na akala natin tama na, pero hindi natin nakita yung other side. Alam nyo, usually ang makakita nun nung other side, no, nung other considerations patungkol other factors dun sa decision mo na yun is your wife, no, if you consult her. Kaya before you finalize any decision, no, hindi nakakabawas ng pagkalalaki na konsultahin mo ang iyong asawa, no, kasi doon mabubuksan mo ang iba't ibang mga perspectives o pananaw, no, na mas lalawak pa para before ka mag-finalize ng decision, no. Usually example din sa pagiging under, pagkalimbawa hindi ka, di ba, usually sa mga movies, hindi ka pinayagan ng misis mo na lumabas ng bahay, makipagkita sa mga friends mo. Alam nyo yun, eye-opener yun sa atin. Hindi ko nakikita yon na pagiging under, no. Nakikita ko yun as pagiging eye-opener na why would you go to your friends when you have limited time to be with your family or to take care of your children, no? And yung tumulong sa gawaing bahay, di ba? Why would you consume your energy? Pagod ka na sa trabaho, tapos dun ka pa sa mga friends mo magpupunta. Why would you consume your energy dun pa sa mga friends mo? Why don't you consume your energy to your loved ones, which is your family, no? Primarily, no? Kaya, iba yung pananaw, dahil sa pride, nag-iiba yung pananaw ng mga maraming kalalakihan doon, no? At dahil nga doon, kinakantsawan pa sila na under, no? Ngayon, ano ba ang dapat maging pakahulugan ng mga lalaki sa pagiging under the saya? Yan, yung pagiging under the saya, sabi ko nga, understanding. Being understanding on what your partner or wife feels, no? Yan din ay language of love actually, no? Kasi tayong mga lalaki, no, marami sa atin is hindi tayo showy, no? Mano man lang ba sa pagsunod sa mga request ng misis natin or yung pagkonsidera ng feelings nila, doon man lang, no? Or makatulong sa gawaing bahay, doon man lang makabawi tayo, no? Doon maipakita natin yung pagmamahal sa kanila kasi hindi naman marami sa atin hindi showy, no? At sa mga bagay na sa actions na lang natin maipapakita yung pag-ibig natin sa kanila, lalo na nung nag-asawa, no? Nung mag-boyfriend, mag-girlfriend, ako, syempre talagang talagang open tayo na i-show yung expression, your love natin, no? Or yung feelings natin sa girlfriend natin. Pero nung magkaasawa, parang medyo naiyahiya na rin tayo minsan, no? Kaya ang ginagawa natin is yung sa action na lang natin nilalabas yung pag-ibig natin sa kanila. Yun nga, yung pag-understand sa kanila, pagtulong sa kanila, no? So sa mga ganong bagay natin binubuhos, no? At yun, yung language of love natin. Meron pang isang term na naririnig tayo usually, yung tigasin, no? Yung masama ba yung pagiging tigasin, yung tigasaing, tigaluto, tigalaba, tigalinis ng bahay, no? Kaya usually pakahulugan ng tigasin, no? Na pagka nagkakakwentuhan niya, tigasin yan, di ba? Pagtatawanan ka na ng mga kapwa mo lalaki. Yung pagtulong ba sa gawaing bahay o yung pag-aalaga sa bata, nakakabawas ba yun ng pagkalalaki? Yan ang pag-uusapan natin sa continuation itong first episode natin, no? Itong podcast natin na Super Dad Podcast to. Kaya kung nagustuhan niyo yung topic na to or meron kayong questions, no, patungkol sa topic na to, mga gustong idagdag, mag-comment lang kayo sa comment section below, no? At abangan niyo ang susunod na episode natin dito sa Super Dad Podcast. So yun nga, nakakabawas pa ng pagkalalaki ang pagiging under the saya? Part 2. Abangan ninyo dito sa ating YouTube channel at Sir Dad and Facebook page
Sir that. So, thank you guys for listening. Thank you guys for watching. And I hope nakapagdulot sa inyo ng karagdagang info, kaalaman, or nakapag-open ng mind ninyo itong first episode ng podcast natin patungkol sa pagiging under. So, mga ganitong topics yung mga didiscuss natin dito sa ating podcast, no? At kung meron nga kayong mga topics na gusto ko i-discuss, feel free to comment down below, no? So maraming salamat for watching and for listening. See you again next time. Bye guys.